Akala ni Nami, totoo ang ipinapakitang kabaitan ng kanyang ate Sofia. Ni minsan kasi hindi niya ito nakitaan ng kasungitan at kamalditahan. Purong kabaitan at pag-aalaga ang ipinakita nito sa kanya na akala niya ay totoo. Ngunit ganoon na lamang ang gimbal niya nang mahuli niya ito at ang boyfriend niya na lihim siyang niloloko. Hindi siya papayag na ganoon na lamang siya nitong lokohin at talipustahin. Kaya naman, binalak niyang maghiganti sa mga ito. Gusto niyang maranasan ng mga ito ang ginawang pananakit sa kanya. Lumayo siya dahil pinalayas din siya ng akala niya totoo niyang mga magulang at nagtrabaho bilang katulong sa mansyon ni Mr. Rovanov. Isa itong bilyonaryo na tutulong sa kanya upang makamit ang kasiyahan sa kanyang puso. Balak niyang gamitin ang binata upang maghigante sa ate Sofia niya at sa kanyang ex-boyfriend. Ngunit hindi niya namalayan na nahuhulog na pala siya sa binata. Pinasadahan ni Nami ng tingin ang kanyang natapos na labahin. Naroon siya sa likod bahay dahil ngayong araw siya nakatoka sa paglalaba. Kada 2 araw kasi siya ako maglaba. Pagod at hirap man sa gawain, wala siyang magagawa dahil iyon ang utos ng kanyang ina. Hindi niya pwedeng baliin ang anumang utos nito. Sa bahay na iyon, ito ang masusunod. Kaya nga hindi siya nakapag-aral dahil lang sabi nito, kailangan mo nang unahin ng ate Sofia niya upang sa ganoon siya daw naman ang makapagtapos. 3rd year college na ang kanyang ate Sofia at malapit-lapit na rin siguro itong makatapos sa pag-aaral. Kapag nangyari yun, makakapag-college na siya. Balak niyang kumuha ng abogado o doktor. Nami, yari ka na ba sa ginagawa mo? Halika't magmerienda ka na muna at mukhang pagod ka na. Sulpot ng kanyang ate Sofia. Inakay siya nito sa kusina at pinaupo. Nakahain sa lamesa ang sandwich, pansit canton at orange juice. Napangiti siya. Napakabait talaga at sweet ng ate Sofia niya. Napakaswerte niya dahil ito naging ate niya. Dahil ito lang kasi ang kakampi niya sa loob ng bahay. Lagi kasing galit sa kanya ang ina at ama. Ang bunso naman nilang kapatid, hindi siya pinapansin. Tanging si Sofia lamang talaga ang kakampi niya sa loob ng tahanang iyon. Ate, ginawa mo ba lahat to? Masayang sambit niya. Oo naman, ikaw pa. Siyempre love na love ka ng ate mo. Nakangiting sabi nito at itinulak ang mga pagkain sa kanya. Baka magalit si mama kasi pinaghandaan mo ko nito ate. Alam mo naman yun, ayaw nang nagsasayang. Kinakabahan niyang sabi. Hindi yan, ano ka ba? Wala si mama ngayon, kaya kainin mo na yan. Akong bahala sa'yo. Nakangiti pa nitong sabi, kaya naman nawala na ang kaba sa kanyang dibdib at kinain na rin ang mga nakahain sa lamesa. Araw ng linggo at napag-usapan nila ng boyfriend niyang si Clint, nakakain sila sa labas. Mabuti na lamang at tinapos niya ang gawaing bahay, kaya malaya siya ngayong makakalabas. Nagpantalon lamang siya ng hapit sa katawan at white loose shirt na itinakin at pinaresa ng white shoes. Ipinusod niya pa itaas ang hanggang dibdib na buhok. Nang masiyahan sa kanyang ayos, kinuha niya ng sling bag at lumabas na. Muntik pa silang magkabungguan ni ate Sofia niya. Nang paglabas niya ay naroon din ito. Ate, may problema ba? Kanina ka pa ba dyan? Wala naman. Aalis ka? San punta mo? Anya na pinasadahan siya ng tingin. Kasi lalabas kami ni Clint. Nag-aya kasi siyang kumain kami sa labas. May problema ba ate? Sandaling natigilan ng ate Sofia niya. Pagkaraan ay ngumiti lamang ito at tumango sa kanya. Sa isip-isip ni Nami, nawiwirduhan siya sa kapatid. Hi babe! Bati sa kanya ni Clint nang makarating na siya sa coffee shop na napag-usapan nila. Nag-commute lamang siya dahil hindi naman ugali ni Clint ang sunduin siya sa bahay. Isa pa ay ayaw din naman niya. Baka kasi makita ito ng mama niya at pagalitan pa siya. Kahit naman alam ng mga ito na nobyo niya na si Clint. Hi! Bati rin niya pagkatapos niyakap ito ng mahigpit. Sa isang linggo kasi isang beses lamang silang magkita ni Clint. Palagi lamang silang nagtatawagan sa cellphone. Babe, namamayat ka yata. You look drained and pale. Concerned nitong sabi. Totoo ang sinabi nito. Namamayat siya at namumutla. Noong nakaraang araw kasi, aksidente siyang nakakain ng seafood na inihain ng kanyang ate Sofia. Humingi naman ito ng sorry sa kanya
at agad naman niyang pinatawad dahil hindi naman ito sinasadya. Yun nga lang ay nahirapan siya sa paghinga at nagkaroon siya ng mga butlig-butlig sa katawan na napakakati. Wala silang pangpa-hospital kaya naman tiniis na lamang niya ang sakit at hirap. 2 araw din siyang hindi nakakain ng maayos kaya naman mabilis na siyang namayat at ngayon nga halata pa palang namumutla siya. Hindi kasi siya mahilig mag-makeup kaya kitang-kita talaga sa kanyang pagkakasakit. Oo, nakakain kasi ako ng seafood bawal sa akin yun kaya nahirapan akong kumain ng maayos. Pasensya na kung nag-alala ka pa. Kwento niya sa nobyo. Nagbaba ito ng tingin kaya hindi niya nakita ang reaksyon nito. Nag-angat din ito ng tingin na may ngiti sa labi at hinawakan ng kanyang kamay. At least okay ka na ngayon babe, mag-iingat ka na sa susunod. Oo babe, mag-iingat na ako sa susunod. Nakangiti niyang sabi. Nga pala, hindi ka pa ba mag-aaral? 20 years old ka na't hindi na tayo pabata. Gagraduate na ako this year. Pati na rin ang ate Sofia mo'y gagraduate na sa susunod. Baka pag natapos ko yung board exam ay mag-migrate na ako. May lungkot nitong sabi. Nabigla si Nami sa sinabi ni Clint. Hindi niya akalaing aalis na pala ito pagkatapos ng board exam. Gusto kasi nitong magpalipad ng eroplano gaya ng daddy nito kaya naisipan nitong magpiloto. Ganun ba? Malungkot niyang sabi. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Huwag kang mag-alala babe. Kapag may maayos na akong trabaho, babalikan kita at pag-aaralin. Pangako yan kaya huwag ka na malungkot. Smile ka na ha? Pagpapasigla nito sa kanya. Talaga? Hindi makapaniwala niyang sabi. Oo naman at pakakasal tayo kapag pareho na tayong maayos ang estado sa buhay. Salamat babe, mahal na mahal kita. Masayang sabi niya sa nobyong hindi niya akalaing lolokohin lamang pala siya dahil sa sumunod na linggo hindi ito nagparamdam kaya naman kinabahan siya na baka may nangyari ng masama dito. Kung kaya't pinuntahan niya ito sa condo unit nito, alam naman niya ang password ng pinto dahil sinabi nito noon sa kanya na kapag malungkot siya, pumunta lang siya dito at dadamayan siya nito. Ngunit lahat ng sinabi nito ay kasinungalingan lang dahil huling-huli niya itong nagtataksil sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang ate Sofia pa niya ang kalaguyo nito. Pagbukas ni namin ang condo unit ni Clint, wala naman ang nobyo roon kaya pinuntahan niya ang kwarto nito upang i-check kung naroon ito. Ngunit nagtaka siya nang makitang may mga pinagkainan at nagkalat na mga gamit sa sala. Lalo pang lumakas ang kaba niya nang may bag ng pangbabae ang nakapatong sa table na malapit sa hallway ng pinto. Tinitigan niya iyon at hindi siya pwedeng magkamali dahil kay ate Sofia niya ang bag na iyon. Regalo ng papa nila ang bag na iyon kay ate Sofia noong 22 years old birthday nito. Nangihina siyang napakapit sa pader ng hallway. Hindi maaaring mangyari ang iniisip niya. Baka sa kaibigan lamang iyon ni Clint na naiwan ito doon sa kondo niya. Ngunit ang kaba niya ay mas lalong nadagdagan nang may kumalabog sa mismong kwarto ng binata. Kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nilakad niya na ang kwarto nito. Habang palapit ng palapit sa kwarto ng nobyo niya ay mas nadadagdagan ang kabang nadarama niya. Ang kaninang katahimikang namamayani kanina sa loob nito ay nagsisimula ng mag-ingay nang may impit na babae ang umungol at kasabay noon ang pagkakabagsakan ng gamit sa loob ng kwarto. Kahit kinakabahan, nilakasan ni Nami ang loob niya upang malaman ang nangyayari. Imposibleng si Clint ang umuungol dahil sa sakit na nararamdaman dahil babae ang naririnig niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto ng kwarto ni Clint upang hindi malaman ng mga ito na naroon siya. Tumambad sa kanya ang panloob ng babae na nasa harap lamang ng pinto. Gusto niyang masok sa kaba at panlalamig na nararamdaman. Ngunit mas tinibayan niya ang loob dahil kailangan niyang klaruhin ang nabubuong ideya sa kanyang isipan. Hindi nga siya nagkamali dahil ang ate Sofia niya nga ang kasiping ni Clint na kanyang nobyo. Masaganang luha ang sunod-sunod na bumagsak sa kanyang mga mata at nanlalabo na ang mga ito. Umatras siya at kumapit sa pintong isinarado niyang muli. Nang araw na iyon, durog na durog siya dahil ang akala niyang kapatid na maaasahan at makakapitan sa oras ng kalungkutan ay siya rin palang wawasak sa kanya. Lahat pala ng ginagawa nito, kaplastikan lamang.
Ngayon niya mas napagtantong hindi sinasadya ni Sofia ang lahat ng kamalasang nangyayari sa kanya. Gusto talaga nitong sirain siya, ngunit bakit? Bakit gusto nitong saktan siya? Ano bang nagawa niya dito para lang saktan siya ng ganito at nagawa pa nitong agawin pati ang kanyang nobyo? Mga hayop kayo! Sigaw niya sa kanyang isip. Hindi niya mapapatawad ang Ate Sofia niya. Sinaktan siya nito kaya dapat lang na ibalik niya ang sakit na nararamdaman niya dito. Hindi siya papayag na ganito na lamang siya nitong dudurugin at wawasakin. Umuwi siya sa bahay upang sana ay magkulong sa kanyang kwarto at doon ibuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ngunit hindi niya akalaing may masasakit pa pala ang malalaman niya sa kanyang ina. Narinig niya ito at ang ama niyang nag-uusap. Sarah, bakit ba hindi mo pa sabihin dyan kay namin na hindi mo naman anak yan? Peste yan sa buhay natin. Wala namang naiambag. Palayasin mo na yan at ibalik sa totoo niyang ina. Rinig ni naming galit na sigaw ng Papa Romel niya. Nanlumo siya't hindi makapaniwala sa narinig. Ngayon naman ay malalaman niyang hindi naman pala siya tunay na anak ng mga ito. Durog na durog siya. Gusto niya nang magpahinga pagkatapos ganito pa ang maririnig niya. Labis-labis na sakit na ang nararanasan niya ngayong araw na ito. May masasakit pa ba? Romel, pwede ba? Huwag mo kong pangunahan sa mga desisyon ko. At saka isa pa, saan ba natin nahagilapin si Rosalinda? Di ba nga pagkatapos niyang iwan si Nami noong 5 taon pa lang yan, hindi na nagparamdam ang bruhang yun. Kakabit-kabit sa may asawa na, tapos mag-iiwan pa ng batang palamunin dito. Inis na rin itong sabi. Napapikit na lamang si Nami at humawak sa seradora ng pinto upang doon kumuha ng lakas dahil tingin niya anumang oras, babagsak siya. Hilam na siya sa luha. Nagsasama na rin ang sipon at luha sa kanyang muka pero wala na siyang pakailam dahil masakit ang nalaman niya ng mga oras na iyon. Binuksan niya ang pinto at pagpasok, napatingin ang mag-asawang Romel at Sara sa kanya na kinilala niyang tunay na mga magulang. Kaya naman pala ganoon na lamang ang pakikitungo ng mga ito sa kanya dahil hindi niya pala kadugo ang mga ito. Galit ang rumihistro sa mukha ni Sara habang gulat naman ang itsura ni Romel na tumayong ama sa kanya. Ngunit nagpakaama nga ba talaga ito sa kanya? Totoo ba, Mama? Hindi niyo ko anak? Pinilit niyang pinatatag ang loob para hindi pumiyok. Sara, nariyan ka. Hindi na natuloy ni Romel ang sasabihin nang unahan na siya ng asawa. Oo, Nami. Totoong hindi ka namin anak. Ngayong alam mo na siguro naman, lalayas ka na. Hanapin mo ang ina mong si Rosalinda Ramos at ang ama mong si Gustavo Romano. Di ko lang alam kung tatanggapin ka ng iyong ama dahil kabit lamang ang iyong ina. Isang malanding babae na gustong magpaanak sa isang lalaking mayroon ng pamilya. Iniwan kanya sa akin dahil may mga otoridad na naghahanap sa kanya. Hindi ko alam ang totoong kwento pero iyon lamang ang naikwento ng malandi mong nanay. Walang kwenta ang babaeng yun. Pagkatapos kitang ampunin, hindi na nagpakita. O baka naman nakulong na. Mahabang paliwanag ng peke niyang magulang. Pinalis niya ang luha sa mga mata. Hindi na rin niya gugustuhin pa na makasama ang mga ito dahil hindi siya nababagay sa lugar na yun. Kung noon pa lang sana, nalaman niya ay noon pa sana siya umalis. Tinalikuran niya na ang mga ito at nag-impake ng mga gamit. Kaunti mga damit at gamit lamang ang dinala niya dahil hindi niya iyong kayang bitbitin. Pati ang porselas at panyo na nasa kanya pa simula noong bata siya, dinala rin niya. Baka ito na lang ang alaala na mayroon siya sa kanyang mga magulang. Bahala na kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Sa ngayon, gusto muna niyang umalis sa lugar na yun. Nang makaalis sa bahay ng mga Castillo, ay doon niya ibinuhos ang sakit na nararamdaman niya. Ang pamilyang itinuring niya ay siya pang mananakit sa kanya. Ipinapangako kung hindi dito natatapos ang lahat. Sakit kapalit ng sakit. Mariing sambit niya. Nami! Humahangos na lumapit si Aya kay Nami. Best friend niya ito mula noong elementarya pa lamang sila. Ngunit lumipat ng tirahan sina Aya kung kaya't hindi na sila nagkita pa. Nagbabaka sakali lamang siya na baka hiring pa ng katulong sa pinagtatrabahuhan nito. Kahit na maliit ang sahod, basta may matutuluyan pwede na. Ang sabi ng kaibigan niya. Tutulungan siya nitong ipasok bilang kasambahay. Aya! Masaya silang nagyakap. Pinadalahan siya ni Aya ng pera para makapunta ng Maynila kung saan ito nagtatrabaho. Muntik pa nga siyang maligaw. Buti na lamang ay sinasabi ni Aya ang kanyang gagawin at sasakyan.
Hala Nami, sumeksi ka ngayon girl. Anong ginawa mo? Bakit ang unfair naman sa akin ni Lord? Tignan mo naman ang chubby ko na, samantalang ikaw mas sumeksi pa. Mukha namang hindi ka katulong niyan eh parang ikaw pang may-ari ng mansyon na papasukan mo. Nagbibirong sabi sa kanya ni Aya. Napangiti naman siya dahil alam niyang hindi siya nito pinaplastik. Noon pa lang, totoo na itong kaibigan sa kanya. Siya nga pala Aya, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin ha. Tatanawin ko napakalaking tulong nito sa akin. Pagpapasalamat niya dito. Hay naku, ano ka ba naman girl? Hello, ako na to. Siyempre mahal kita bilang kaibigan, kaya kahit ano pa yan, handa kitang tulungan. Halika na sa loob at ikwento mo sa akin yung mga problema mo kung bakit naglayas ka sa inyo. Hay, ayoko na iiyak ka na naman kagaya ng pagtawag mo sa akin sa cellphone ha. Inaya siya nito sa napakalaking bahay. Mansyon pala sa sobrang laki. Gate pa lang, halata mo nang mamahalin. Swerte ng kaibigan niya dahil nakapagtrabaho ito ng matagal sa mansyon na yun. Sa ngayon ay si Aya muna ang itinuring niyang pamilya at masasandalan niya. Dinala siya ni Aya sa kwarto nito. Doon na daw siya tutuloy simula ngayon. Pinagpahinga din siya nito maghapon at kinabukasan na lamang daw nila kakausapin si Mr. Rovanov. Hindi niya alam kung bakit sa bawat oras na dumarating, may kakaibang kaba ang nararamdaman niya. Inisip na lamang niya na ito ang kauna-unahang magtatrabaho siya, kaya gano'n na lamang ang kaba niya. Hindi kasi siya noon pinapayagan ng mama Sara niya. At lagi nitong sinasabi na kapag nagtrabaho siya, sarili lamang niyang iisipin niya. Kahit ang totoo, gusto lang naman niyang makatulong sa mga ito. Kinagabihan na hindi siya makatulog. Marahil na mamahay pa siya kaya naman naisipan niyang maglakad-lakad at maglibot sa buong maid's house. At nang hindi makontento, lumabas pa nga siya. Hindi alam ni Aya na lumabas siya dahil tulog na ang kanyang kaibigan. Maraming nakapalibot na halaman sa paligid ng kabahayan. Natutuwa siya sa mga bulaklak na may iba't ibang kulay at disenyo. Noon lamang kasi siya nakakita ng mga ganoon dahil wala naman noon sa kanila. Hinawakan niya ang mga petals nito at tinamoy. Umihip ang simoy ng hangin kaya't sininop niya ang takas na buhok sa gilid ng kanyang tenga. Pati na rin ang laylayan ng bestida niyang puti, inipit ng kamay niya upang hindi makita ang kanyang hita. Balak na sana niyang pitasin ang isang tangkay nito nang may magsalita sa hindi kalayuan. Sino ka? At bakit ang isang katulad mo'y nasa labas pa sa 10 oras ng gabi? Isang baritono ng boses ng lalaki ang gumulat kay Nami. Hindi niya naituloy ang pagpitas dahil sa estrangherong lalaki na nasa may kadilimang parte sa tabi ng punong akasya. Kitang-kita niya ang malaki nitong bulto. Kung hindi pa nagsalita ang binata, aakalain niya itong kapre dahil sa tangkad at laki ng katawan nito. Parang may bumaras sa lalamunan niya at hindi agad nakapagsalita. Napatitig lamang siya sa mga mata nitong nangingislap sa dilim. Dapat ay matakot siya. Pero kakaibang pakiramdam ang kanyang nadarama ng mga oras na iyon. Hindi niya iyon mapangalanan. Pasensya na po kung nakakaistorbo ako. Papasok na po ako sa loob. Iwan ba niya kung bakit nauutal siya? Gayong wala naman siyang ginawang masama rito. Tumalikod na siya at nagsimulang baybayin ng daan papasok ng maid's house. Nakahiwalay kasi ang kwarto nilang mga katulong sa mansyon. Wait, pigil ng estrangherong lalaki sa kanya. Dahan-dahan siyang pumihit paharap dito at nang masilayan niya ang kabuuan nito, napatanga siya. Ngayon lamang kasi siya nakakita ng ganoon kagwapo at kamachong lalaki sa buong buhay niya. Napakakisig nito at parang nangahalina ang mga mata nitong kulay abo na kahit ihambing ito kay Clint ay hindi ito papasa. Ano yun? Mahina niyang sambit. Yumuko siya dahil hindi niya kinakaya ang intensidad sa mga mata ng binata. What is your name? Tanong nito na nagpakunot sa noo ni Nami. Ako po si Nami. Sagot niya na nananatiling nakayuko pa rin. Full name. Walang emosyong sabi nito na tila hinihintay ang sagot niya. Manami Castillo po ang buo kong pangalan. Sagot niya tsaka nag-angat ng tingin dito. Hindi niya alam kung tama pa ba na gamitin niya ang apelyidong Castillo dahil hindi naman siya tunay na isang Castillo. Pumasok ka na sa kwarto mo at sa susunod, huwag ka nang lalabas lalo na sa 10 oras ng gabi. Ang kagaya mo hindi dapat nagpapagabi sa lansangan. Pangangaral nito pagkatapos ay tinalikuran na siya nito.
Nang mawala na ito, doon lamang pinakawala ni Nami ang kanina pa niyang pinipigilang paghinga. Dali-dali siyang bumalik sa loob at nahiga na. Habang nakahiga, naalala niyang hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng lalaki, samantalang siya nasabi niya ang pangalan dito. Wala na siya sa mga kastilyo. Siguro naman, masaya na ang mga ito na wala siya sa poder ng mga ito. Wala na makakapigil sa mga ito lalo na kay Ate Sofia na pinagtaksilan siya. Si Clint na nobyo niya, mas pinili ang kanyang Ate Sofia. Alam kaya ng Ate Sofia niya na ampun lang siya at hindi totoong kapatid nito. Pero ano iyong mga kabaitan na ipinapakita nito sa kanya? Peki lang lahat? Nagsisimula na namang manubig ang mga mata niya. Bakit ba kasi mabait noon si Sofia sa kanya? Hindi sana siya nasasaktan na ganoon na lang ang ginawa nitong panluloko sa kanya. Pinalis niya ang tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Hindi dapat siya umiyak. Sila dapat ang makaranas ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Sa ngayon ay iisipin na lang niya kung paano siya mabubuhay ng mag-isa. Maaga siyang nagising dahil hindi rin naman siya nakatulog ng maayos. Hinintay na lang niyang magising si Aya para sabay na sila sa mga gawain. Nag-shower na siya at nag-ayos para sa araw na iyon. Ngayon din daw kasi niya makakaharap si Mr. Rovanov. Ito daw ang magpapasya kung matatanggap siya at sa anong pwesto siya nito ilalagay. Ang sabi ni Aya, mabait naman daw si Mr. Rovanov, ngunit mas madalas, seryoso ito at istrikto. Kinakabahan man, inihanda niya ang sarili. Kung saan ka maididestino girl, tanggapin mo na, sayang naman kasi, marami kasing bahay si Sir Rovanov at hindi natin alam, baka sa kumpanya ka nito ilagay, kaya ihanda mo na lang yung sarili mo. Kung natatakot ka, huwag ka na lang tumingin sa mga mata niya. Pero hindi alam mo, hindi naman naninitig si Sir. Mas madalas kasi, hindi ito namamansin gaya na lang kapag naghahatid ako ng pagkain sa kwarto niya. Ayaw niya nang magtatagal ka dun. Ang gusto niya pagkahatid mo sa pagkain, aalis ka na kaagad dahil gusto nun laging na pag-iisa. At saka girl, madalang din yung magsalita, palaging seryoso. Hay, sayang lang at walang asawa o jowa man lang si Sir no. Mayaman naman siya at maimpluwensya, pero bakit walang nalink sa kanya ng mga babae? Mahabang sabi ni Aya sa kanya. Pinakikinggan lang niya ito habang nagsusukla ito ng buhok niya nang may kumatok sa pintuan. Dali-daling pinagbuksan ito ni Aya at tumambad sa kanila ang kasamahan nito na nagsisilbi din sa mga Rovanov. Ito daw ang mayordoma, si Nanay Felicia. Iha, lumabas ka na. Oras na para mag-almusal si Damon. Nakahain na ang almusal niya. Dalhin mo na bago pa lumamig. Sambit ni Nanay Felicia bago lumingon sa kanya. Siya ba ang sinasabi mo sa akin noong nakaraan? Kamusta ka, Iha? Ano nga ang iyong pangalan? Ako po si Nami, Nanay Felicia. Masaya po ako makilala kayo. Lumapit si Nami sa matanda at nagmano. Hay, napakagalang mo namang bata. Halina kahit mag-almusal na tayo. Ikaw, Aya, ihatid mo na muna ang almusal ni Damon at pagkatapos sumunod ka na sa amin para mag-umagahan. Bili nito kay Aya pagkatapos ay inakay na siya para mag-umagahan. Dito sa mansyon, kailangan mong gumising ng 4:00 upang maghanda ng almusal ni Damon, ang may-ari ng mansyon na ito. Ayaw niya nang may pakalat-kalat sa paligid kung hindi mo naman oras ng paglilinis. Huwag mo din siyang kakausapin kung wala ka namang mahalagang sasabihin dahil hindi ka rin niya kakausapin. At huwag mong paiinitin ang ulo niya dahil hindi mo gugustuhin magalit ang isang Damon Rovanov. Mahabang kwento nito sa kanya. Ang sabi ni Nanay Felicia sa kanya, mamaya na siya nito kakausapin kapag natapos na itong kumain ng almusal. Pinagbabawal din ni Nanay Felicia na pumunta sa hardin kapag gabi dahil madalas daw doon si Damon. Doon daw ito nagpapahangin kapag pagod sa trabaho. Makalipas ang 30 minutos, inakay na siya ni Nanay Felicia sa taas kung saan naroon ang library ni Sir Damon. Pilit kinuyom ni Nami ang kamay na namamawis at huminga ng malalim para kasi siyang mauubusan ng hininga at kinakabahan din siya. Wala namang dapat na ikabahala pero bakit kinakabahan siya? Damon, iho? Kumatok ang matanda sa pinto ng office ni Sir Damon. Come in. Baritonong sabi ng nasa loob. Tumingin sa kanya ang matanda at naintindihan naman niya iyon kaya sumunod siya. Pagpasok ay madilim sa loob. May isang ilaw lamang na nasa lamesa na sa tingin niya, lamesa ni Sir Damon ito kapag nagtatrabaho. Mabilis niyang nilibot ang kabuuan ng kwarto.
Puno ito ng mga estante na may mga lamang iba't ibang libro. Nakita niyang nakaupo si Sir sa tabi ng mesa nito mismo. Para itong isang hari na naghihintay ng kanyang taga-utos. Iho, eto nga pala si Nami, yung sinasabi ko sa iyo noong nakaraan na gustong mamasukan dito sa mansyon. Panimula ng matanda. Pilit tinanaw ni Nami ang lalaki, ngunit hindi niya ito makita dahil medyo madilim sa parte nito. Ang tanging nakikita lamang niya ay ang figura nitong napakalaki na parang haring nakaupo sa kanyang trono. Liv, malamig nitong turan. Mas dumoble ang kabang nararamdaman niya nang tumalikod na ang matanda at siya'y iwan. Akala niya pinaaalis na sila nito, ngunit ang matanda lamang pala ang pinaaalis nito. Ramdam na ramdam niya ang mga titig nito sa kanya at parang tumatayo ang kanyang balahibo sa sobrang kaba. So, bitin nitong sabi, "Ikaw pala si Manami Castillo. I met you kagabi sa garden. You're the hard-headed girl na pumuslit para mag-ikot-ikot." Nanlaki ang mata ni Nami. Ito pala yung lalaki nakita niya sa garden kagabi. Hala, ito pala ang amo niya, si Sir Damon Rovanov. Pasen. Nabitin ang sasabihin niya nang magsalita muli ito at hindi siya patapusin sa kanyang sasabihin. Ayoko makikita ka pa ulit sa 10 oras ng gabi. Hindi mo alam ang kapahamakang naghihintay sa'yo. Madiing sambit ng binata na para bang galit. Hindi niya alam kung galit ba o ano ang binata sa kanya. Halos maiyak na nga siya sa kaba. From this day, ikaw na ang mag-aasikaso sa akin. Ipapaliwanag sa'yo ni Manang Fe. You can leave now. May diin at baritonong sabi nito sa kanya. Hindi niya na nagawa pa ulit na magsalita dahil naumid na yata ang dila niya. Kaya naman tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palabas nang pigilan muli siya nito. Ayoko makikitang ganyan kaiksi ang mga suot mo. Next time na makikita kong ganyan ang suot mo, wawasakin ko yan mismo sa harapan mo. Banta nito sa kanya na hindi agad na proseso ng kanyang utak. Pinagbabawalan ba siya nito na magsuot ng may iksing damit? Pero bakit? O iha, anong sabi ni Damon sa'yo? Tanong agad ng mayordoma sa kanya pagkalabas pa lamang niya. Nay Felicia, nakakatakot po pala si Sir Damon. Sinabi po niya na wag daw po ako magsusuot ng may iksing damit dahil wawasakin daw po niya ito sa harapan ko sa susunod na makita niya akong magsuot ng ganito. At ang sabi po niya, ako na daw po ang mag-aasikaso sa kanya. Natawa ang matanda sa kanyang tinuran. Akala mo lang nakakatakot ang bata na yun. Mabait naman yun. Seryoso lang kung minsan. Teka, bakit pala sinabi niya sa'yo na wag kang magsusuot ng mga ganyan? Wala namang pakailam si Damon kung ano ang isuot ng mga katulong niya dito sa mansyon. Basta, sundin mo na lang ang batang yun at wag mo nang kalimutan kung ayaw mo magalit siya sa'yo. Ang yang sinabi niya na ikaw na ang mag-aasikaso sa kanya ay ibig sabihin lamang noon na ikaw na ang magdadala ng pagkain niya araw-araw. Ikaw din ang mag-aayos ng mga damit, kwarto niya at iba pa. Mahabang sabi nito sa kanya. Mukhang marami pa siyang dapat malaman tungkol sa magiging trabaho niya. 1 linggo na siyang nagtatrabaho sa mansyon na iyon. 1 linggo na rin niyang tinitiis ang nakakapanindig balahibong titig ni Sir Damon Rovanov. May kung ano sa binata na hindi maipaliwanag ni Nami sa sarili. Kapag malapit ang binata, natataranta siya't hindi mapakali. Sana okay pa siya't wala pang sakit sa puso para kasi siyang aatakihin sa kaba kapag malapit lang ito sa kanya. Palagi na lang kasing galit ito sa kanya. Kahit na hindi naman ito sumisigaw, ay madiin naman ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ibinilin pa nga nito noong una niyang pasok sa kwarto nito na dalhin daw niya palagi ang cellphone niya dahil baka daw maiutos ito sa kanya. Kinuha kasi nito ang kanyang number. Ang pinagtataka lang niya minsan ay tatawag ito ngunit hindi naman nagsasalita. Gaya na lang kanina na tumawag ito, ngunit hindi naman nagsalita. Nasa kwarto kasi nito siya at kauuwi lang galing sa kumpanya niya. Nasa hardin siya at nagdidilig ng mga bulaklak na kay gaganda. Inamoy-amoy niya muli ang mga ito at pinasadahan ng daliri ang makukulay na petals. Nangawit siya sandali kaya umupo na lamang, ngunit hindi sumasayad ang puwitan niya. Doon niya pinagmasda ng mga bulaklak na nasa kabuuan ng garden. Naka-uniforme nga pala sila ng kulay asul. Lahat ng katulong sa mansyon pare-pareho ng uniforme. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng mansyon para kasing may nagmamasid sa kanya. O baka pakiramdam niya lang yun.
Iba kasi yung pakiramdam niya dahil tumatayo ang kanyang mga balahibo. Isa lang naman ang nagpapadama sa kanya ng ganoong pakiramdam, si Sir Damon. Titignan na sana niya ang bintana ng kwarto nito na nasa 3rd floor nang may maramdaman siyang lumapit sa kanya. Ito yung driver ni Sir Damon na hindi niya na maalala ang pangalan. Nakangiti itong lumapit sa kanya at may inabot na bulaklak ng rosas. Hala, lagot ito kay Sir Damon. Hi, para sa ito. Ako nga pala si Peter. Hala, bakit mo pinitas ang bulaklak? Magagalit sa'yo si Sir Damon. Nag-aalalang sabi niya rito. Hindi yan, wala naman siya dito eh. Unless sasabihin mo talagang malalaman niya. Nagawa pang magbiro nito, ngunit hindi agad siya nakangiti. Natatakot kasi siya kay Sir Damon at baka pati siya, masisante. Ang bilin kasi ni Nanay Fe, wag daw galitin si Sir Damon. Hindi ko matatanggap yan. Ayoko mapagalitan ni Nanay Fe dahil sa pagpitas ng bulaklak. Takot niyang sabi at nagsimula nang lumayo dito. Ngunit agad siya nitong hinabol at hinawakan ng braso upang pigilan. Magsasalita na sana si Peter nang makarinig sila ng napakalakas na pagkabasag sa loob ng mansyon. Kaya pilit niyang inalis ang kamay ni Peter at pumasok na sa loob upang malaman ang nangyari. Nagkakagulo ang mga katulong sa mansyon dahil sa narinig. Pagpasok niya sa kusina, wala ang mga ito, nasa sala lahat. Agad niyang inalam kung anong nangyari. Hindi rin daw nila alam ang nangyari, basta may napakalakas na bigla na lamang nabasag sa itaas na parte ng mansyon. Agad naman daw tumaas si Nanay Fe sa 3rd floor para alamin ang nangyari. Girl, ngayon lang nangyari to dito sa mansyon. Ang bilin kasi sa amin, huwag makakabasag ng mga gamit. Pero lahat naman ng mga katulong, kumpleto dito sa baba. Kaya si Sir Damon lamang ang naroon sa itaas. Sabi ni Aya na nasa tabi niya lamang. Hindi na nila hinintay pa si Nanay Fe at nagsibalikan na sila sa trabaho. Tumulong na lamang siya sa paghihiwa ng mga lulutuin dahil tapos na siya sa gawain at maghahatid na lamang siya mamaya ng hapunan ni Sir Damon. Nang biglang pumasok si Nanay Fe sa kusina at sa kanya kaagad nito pinukulang tingin. Kinabahan siya sa uri ng titig ng matanda, ngunit kalaunan ay sa iba na rin ito ibinaling ang tingin. Kumuha ito ng walis at dustpan tsaka umakyat muli sa itaas ng mansyon. Tahimik lamang nilang sinundan ng bawat kilos ng matanda hanggang sa makaalis na ito. Kinaumagahan ay nalaman niya na tinanggal daw si Peter sa trabaho. Walang may alam kung bakit ito tinanggal, kaya naman nagbubulong-bulungan ng mga katulong sa mansyon sa pangyaring iyon. Marahil daw kabilang ito sa pagwawala ng kanilang amo kahapon. Ipinagsawalang bahala na lamang niyang nalaman dahil hindi na dapat pa siya makailam sa mga nangyayari sa loob ng mansyon. Baka isa din siya sa matanggal kung hindi niya gagawin ng tama ang kanyang trabaho. Sir, narito na po ang agahan ninyo. Get in. Maiksing sabi ng binata bago siya pumasok sa kwarto. Araw-araw naman siyang pumapasok sa kwarto nito. Ngunit palagi na lamang siyang kabado at hindi mapakali. May pangyayari pa nga noon na muntik niya nang maitapon ng pagkain. Ngunit maagap si Sir Damon at agad nitong nahawakan ang kamay niyang nanginginig. Hindi ito kumibo kahit na alam niyang galit ito nung oras na iyon. Sige po sir. Hindi na naman natapos ni Nami ang sasabihin na magsalita ito. Huwag ka muna nga alis. This time, malumanay ang pagkakasabi ng lalaki. Nagtaka siya dahil hindi naman ito ugali ang magsalita ng ganoon. Parati kasing malamig o hindi kaya madiin itong magsalita. Nagtaas na siya ng ulo upang ito ay makita. Nakahiga ito sa napakalaki nitong kama at nakapikit. Mabilis siyang nag-alala sa kalagayan nito kaya naman hindi niya napigilan ang mga kamay niyang humawak sa noo at leeg nito para alamin kung may sakit ba ito. Tama nga ang hinala niya. May lagnat si Sir Damon. Sir, nilalagnat po kayo. Kinakabahan niyang sabi. Ewan ba niya? Bakit nataranta siya lagnat lang naman yun. Hindi naman matinding sakit. Huwag ka munang umalis. Muli na naman itong bigkas kahit nakapikit. Mas lalo pang kumabog ang dibdib niya nang hilahin siya nito at higa sa tabi nito. Para siyang naitulos sa pagkakahiga dahil ang malalaking braso nito nakapalibot sa kanya. Kung kaya, hindi siya basta-basta makawala. Pinilit niya makaalis sa mahigpit na pagkakahapit nito sa kanya. Ngunit wala iyong epekto. Kaya wala na siyang nagawa kundi hintayin itong makatulog. Ngunit mas nauna pala siyang nakatulog kay Damon. Walang kaalam-alam si Nami
na pinagmamasdan na ni Damon ang mahimbing niyang pagkakatulog sa kama nito. Mula nang makita niya ang dalaga sa hardin niya, hindi na nito maialis-alis ang tingin sa dalaga. Kaya naman laking galit niya kay Peter nang hawakan nito ang kanyang pag-aari. Naroon siya ng mga oras na nasa hardin ng dalaga. Tahimik niyang pinagmamasdan nitong masayang pinaglalaruan ang mga bulaklak sa palad nang lumapit si Peter at kitang-kita niya ang pagkakahawak nito kay Nami. Sa galit niya winasak niyang malaking vase na nasa tabi niya at pati lahat ng nasa lamesa niya ay kanyang hinawi. Galit na galit siya at gusto niyang patayin si Peter sa mga oras na yun. Gusto kasi niya ay siya lang ang hawak kay Nami. Aangkinin niya na ito't hindi siya papayag na mapunta ito sa iba. Kaya naman tinanggal niya si Peter sa trabaho bago niya pa magawa nito ng masama. Kaya nga ngayon ay may sakit siya. Marahil dala ng sobrang galit niya kahapon. Ngunit ngayon na narito ang dalaga, unti-unti nang nawawala ang nararamdaman niyang pagkahilo. Narinig niyang may kumatok sa pinto. Si Manang Fe iyon at hinahanap si Nami. Sumilip ang matanda at kitang-kita niyang nanlaki ang mga mata nito sa nakita. Mabilis niya itong pinatahimik para hindi magising ang dalaga na nasa kanyang mga bisig. Umalis niya ito nang may ngiting mapanukso. Napataas ang sulok ng kanyang mga labi nang tumihaya ang dalaga. Kitang-kita niya ang kabuuan nito mula sa mapilantik nitong mga pilik mata. Mapupungay na mata, maliit ngunit matangos na ilong at pinkish nitong mga labi. Hindi na napigilan ni Damon na pangahas na kintalan ng halik ang mapang-akit na labi ng dalaga. Hindi lang iyon ang nais niyang gawin sa dalaga. Kaya naman lumayo na siya dito upang pigilan ang sarili. Darating din ang panahon na magiging sa kanya si Nami. Sa ngayon, kailangan niya munang pigilan ang sarili. Nagising si Nami sa malambot na kama. Malambot na kama? Mabilis siyang napabalikwas dahil naalala niyang nakatulog nga pala siya sa kwarto ni Sir Damon. Mabilis niyang hinanap ang amo na katabi pa rin pala niya at titig na titig ito sa kanya. Kaya naman, mabilis siyang tumayo at hinanap ang sapin niya sa mga paa. Yumuko siya at humingi ng pasensya dito. Nangako siya na hindi na mauulit ang pagtulog niya sa kwarto ng binata. Huminahon ka. Hindi naman kita tinatakot. Bakit ba nagmamadali kang umalis? Mahinahon pa ring sabi nito na katulad ng pagsasalita nito kanina. Wala na ang madiin at galit sa tono nito. Bagkus, napalitan ng isang malambing na tono. Pasensya na po sir, baka po kasi magalit kayo kasi nakitulog pa po ako sa kama nyo. Hindi na po ito mauulit. Ngunit doon nagbago ang aura nito. Kanina ay mahinahon. Ngunit nang banggitin niya dito na hindi na siya matutulog muli doon, bigla namang lumamig ang tingin nito. Sabayan mo akong kumain. Walang emosyon itong sabi. Kanina lamang ay malambing ito. Ngayon naman ay napaka-cold sa kanya. Itinuro nito ang pagkain na nakahain sa lamesa. Naalala niyang hindi pa pala nag-uumagahan si Sir Damon. Marahil ay gutom na ito. Napatingin siya sa bedside table nito at nalaki sa nakita. 12:00 pasado na. Ibig sabihin hindi pa nakakapag-umagahan ng amo niya at ngayon pa lamang ito kakain ng tanghalian. Mabilis niyang inayos ang lamesa upang makakain na si Sir Damon. Ngunit nagtaka siya kung bakit napakarami naman ng pagkain sa mesa. Parang pang 2 tao yun. Kaya pala inayos siya ni Sir Damon dahil marami palang nakahain na pagkain. Panigurado, si Nanay Fe ang nagdala ng mga pagkain ni Sir Damon sa kwarto. Sa kwarto? Ibig sabihin ay nakita nito na katabi niyang natutulog si Sir Damon. Hala, ano bang kagagahan ang ginagawa mo, Nami? Inis na sabi niya sa kanyang isipan. Sir, kain na po kayo. Pasensya na po dahil sa akin kaya hindi kayo nakakain ng umagahan. Hingi niya ng paumanhin. Hindi na muli pang nagsalita ang binata. Naupo na siya sa harap nito dahil sabi nga nito sabayan niya itong kumain. Hindi na siya nailang dahil hindi na muli pang tumingin sa kanya ang binata. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang nangyari. Katulad kahapon ay sinabayan pa rin niya itong kumain ng walang kibuan. Tahimik lang ito. Ganon din siya at magsasalita lamang kapag lalabas na siya para dalhin ang pinagkainan nito. Usap-usapan na rin siya sa loob ng mansyon dahil hindi na daw siya sumasabay kumain sa mga ito. Bagkus, kay Sir Damon na siya nakikisabay.
Bagay na pinagbawal ni Nanay Fe na wag silang pagchismisan dahil oras na malaman ng amo nila matatanggal ang mga ito sa trabaho. Maraming nainggit sa kanya, lalo na ang mga kadalagahang kasamahan nila sa mansyon na matagal nang may pagtingin sa kanilang amo. Hayagang iniirapan siya ng mga ito. Malandi daw siya dahil inakit niya si Damon kaya siya sinasabayan sa pagkain. Sa ikatlong araw, nagdesisyon na siya na hindi na siya sasabay kay Sir Damon para makaiwas na rin sa gulo dahil pinag-iinitan na siya ni na Elise na matagal nang kasambahay sa mansyon. Ngunit bago pa niya dalhin ang pagkain ni Sir Damon, sinabihan na siya ni Nanay Fe na wala ito sa kwarto niya dahil may meeting daw ito sa mga investors nito sa Singapore. Kanina pa daw ito umalis, madaling araw ng umaga at baka 3 araw pa daw bago ito makauwi. Para siyang nanlumo, hindi niya alam kung bakit parang matamlay siya ngayon. Diniligan na lamang niya ang mga halaman sa hardin upang mawala ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Akala ko nung unang pasok mo dito, Nami, matino kang babae. Haliparot ka rin pala dahil nagagawa mo pang akitin si Sir Damon. Sumulpot na lang bigla si Elise at Jana sa tabi niya. May galit sa mga mata ng mga itong nakatitig sa kanya. Tinigil niya ang ginagawa at pinatay sandali ang hose bago hinarap ang mga ito. Haliparot at inakit? Tanong niya. Oo, hindi ba't inakit mo si Damon para ikaw ang paboran sa lahat? Dahil sa'yo kaya natanggal si Peter. Hindi mo ba alam na boyfriend ni Jana si Peter? Wala kang konsensya, Nami. Galit na sabi ni Elise. Nagtataka siya sa sinasabi nito. Hindi naman niya kasalanan kung bakit natanggal si Peter. Ano naman ang kinalaman niya sa pagkakaalis nito sa trabaho? Elise, hindi kita naiintindihan. Naguguluhan niyang sabi. Ang kapal naman ng mukha mo. Sasabihin mong hindi mo alam. Ikaw naman talagang nagsabi kay Sir Damon na pumitas siya ng bulaklak sa hardin para sana ibigay sa akin ni Peter. Alam mo, simula nang dumating ka dito, ang daming nagbago. Bakit ba kasi hindi ka nalang umalis dito at bumalik ka na kung saan ka man naroroon? Galit na sabi ni Jana. At itinulak siya ng napakalakas na naging dahilan ng pagbagsak niya sa pool na malapit sa hardin. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Elise sa ginawang pagtulak ni Jana kay Nami. Hindi niya akalaing itutulak ni Jana si Nami sa pool. Jana, anong ginagawa mo? Bakit tinulak mo siya sa pool? Alam mo bang malalim yan? Pwede siyang malunod dyan. Natatarantang sabi ni Elise. Kahit naman galit siya kay Nami, hindi niya kaya itong makitang nalulunod. Natauhan si Jana sa ginawang pagtulak kay Nami nang makitang hindi marunong lumangoy ang dalaga. Pumapasag-pasag ito at naghahanap ng makakapitan, ngunit napakalayo nito sa gilid. Hindi nakakilos si Jana at tulalang nakatingin lamang kay Nami na nawawala na ng malay. Jana, ano ba? Tumulong ka naman. Humanap ka ng bagay na pwedeng kapitan ni Nami. Hindi natin pwedeng languyin yan dahil napakalalim ng tubig na yan. Naiiyak na sigaw nito kay Jana. Natataranta na ang dalawa nang biglang dumating si Nanay Fe na humahangos at nagtataka sa dalawa. Naglabasan na rin ng ibang katulong, kabilang na si Aya. Nami! Hindi napigilan ni Aya na maiyak sa nakitang senaryo. Kitang-kita niya kasi ang figura ni Nami na nasa ilalim ng pool. Hindi na nagdalawang isip pa si Aya at tinalo ng tubig. Sinisid niya ang ilalim hanggang makita niya roon si Nami na sumisigok-sigok pa. Agad niya itong iniangat sa ibabaw at hinila sa mababaw na parte ng pool upang maiahon sa tubig. Lumapit sa kanyang driver na si Mang Erning at gwardiya sa mansyon na si Mang Kiko. Binuhat nila si Nami at inihiga sa damuhan. Pumuesto si Aya upang bigyan ng CPR si Nami. Mabuti na lamang at marunong siyang lumangoy. Marunong din siya ng CPR dahil natutunan niya iyon sa panonood sa online. Mabilis na tinawagan ni Manang Fe ang ambulansya upang madala agad si Nami sa hospital. Tsak na malalagot ako nito kay Damon. Mahinang bulong ng matanda na walang nakarinig kundi siya lamang. Nagkamalay si Nami at nailabas sa mga tubig na nainom niya. Ngunit dinala pa rin siya sa hospital para makasigurado sa lagay niya. Sumama sa kanya si Manang Fe upang makasigurado kung magiging ligtas ba si Nami. Sa mansyon ay nagkagulo. Nalaman ni Aya na magkasabwat si Elise at Jana, kaya naman sinugod niya ang mga ito. Sinong tumulak kay Nami? Sumagot kayong dalawa. Sino? Galit niyang sigaw sa mga ito. Alalang-alala siya kay Nami.
Kung hindi siguro siya dumating ng mas maaga, baka hindi niya na naabutan ng kaibigan na buhay pa. Hindi niya matatanggap kung may mangyayaring masama dito at sisisihin talaga niya ang dalawa sa nangyari. Aya, hindi naman talaga namin intensyon na saktan si Nami. Pagtatanggol ni Jana sa sarili. Hindi totoo yan, Jana. Intensyon mong itulak si Nami. Ang akala ko kakausapin mo lang siya pero hindi pala. Itinulak mo siya at hinayaang malunod. Gusto ko siyang sagipin, ngunit hindi ako marunong lumangoy. Kaya naman nagsisigaw na ako para makatawag ng mga tao, kaya nagsilabasan na ang lahat. Depensa naman ni Elise. Hindi na nakapagtimpi si Aya. Agad niyang sinugod si Jana at sinampal, tsaka hinablot ang buhok nito at gigil na gigil niyang itinulak rin ito sa naging dahilan ng pagsubsob nito sa damuhan. Umiiyak na nakahawak ito sa pisnging nasaktan. Sisiguraduhin kong makakarating ito kay Sir Damon. Pananakot niya sa mga ito pagkatapos ay umalis na at bumalik sa loob ng mansyon. 5 silang housemaid sa mansyon. Si Aya, Nami, Jana, Elise at si Nanay Fe. 4 na gwardiya at 2 driver. Ngunit isa na lamang ang driver nila dahil sinisanti na si Peter. Naghahanap pa lamang ng papalit sa posisyon nito. Lahat ng iyon ay napalabas sa malakas na hiyaw ni Elise na nanggagaling sa hardin. At doon nila nakita ang mga ito na nagtuturoan sa pangyayari. Samantala sa ospital, hindi mapakali si Nanay Fe. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin kay Damon ang mga nangyari. Alam kasi niya na magagalit ang binata kapag nalaman ang nangyari kay Nami. Kahit hindi sabihin ni Damon kay Nanay Fe na espesyal dito si Nami. Nararamdaman naman iyon ng matanda. Ilang araw niya na iyong nakikita sa binata na pinahahalagahan si Nami. Paikot-ikot si Manang Fe at hindi alam ang gagawin nang magring ang kanyang telepono na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita kung sino ang tumatawag. Hello? Damon, iho. Napalunok na sagot ng matanda. Manang Fe, spill what happened in the mansion. Malamig at walang emosyong bungad ng binata. Sinasabi na nga ba niya't malalaman agad ng binata ang nangyari kay Nami. Nakamonitor kasi ang mga galaw ni Nami sa loob ng mansyon. May CCTV rin at taong nagbabantay sa kilos ng dalaga. Gaya na lamang ni Manang Fe na nakay Nami palagi ang kanyang atensyon. Ngunit nagkamali siya dahil nalingat siya sa pagbabantay dito. Iho, hindi ko pa kasi alam ang buod ng pangyayari. Pagdating ko kasi sa hardin, naroon sina Jana at Elise na nagkakagulo dahil nahulog si Nami sa pool. Pero hayaan mo, kapag nakauwi na ako sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nangyari. Sa ngayon, maayos naman na si Nami at inoobserbahan ng mga doktor. Paliwanag ni Manang Fe kay Damon. Rinig niyang may nabasag na babasagin. Alam niyang galit si Damon sa nalaman at hindi nito palalampasin ang nangyari sa dalaga. Nakita ko ang pangyayari sa mga oras na iyon, Manang Fe. Itinulak ng isa sa mga katulong si Nami. Madiing sambit ng binata. Dalhin mo ang 2 sa basement at paaminin. Kapag hindi umamin, alam mo na ang dapat gawin. Tila galit na galit ang binata na halos ikatigil ng paghinga ni Manang Fe. Nakita nito ang pangyayari. Marahil ay pinanood nito sa CCTV na nakakonek sa laptop nito. Oo, Damon, gagawin ko. Mabilis niyang sagot sa binata. Good, I'll be there in an hour. Yun lamang at pinatay na ni Damon ang tawag. Noon lamang nakahinga si Manang Fe ng maayos. Kilalang kilala niya na si Damon. Simula pa lamang ng bata ito hanggang sa lumaki, siya na ang nag-alaga dito. Lumaki itong independent at ayaw magpasakop sa mga magulang. Kaya naman alam niya kapag galit na ang binatang yun. Tatahimik na lamang siya at agad nang sumusunod. Ganun pa man, mabait at magalang na bata ito at siya na ang itinuring nitong ina mula pa lamang nang bumukod dito sa pamilya niya at nagsarili ng buhay. Nang magising si Nami ay nasa hospital siya. Hindi niya maalala kung bakit naroon siya. Samantalang nasa mansyon siya kanina lamang. At naalala niya na. Itinulak siya ni Jana sa pool at sinabihan siya ng mga ito ng kung ano-anong salita na hindi niya matanggap dahil hindi siya ganoong babae. Pero totoo kaya ang sinabi ni na Elise na inalis ni Sir Damon si Peter dahil lamang sa pagpitas ni Peter ng bulaklak? Ngunit hindi naman niya iyon sinabi kay Sir Damon. Kaya paano mangyayari ang sinasabi ni na Elise at Jana? Bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking hindi niya inaasahang darating.
si Damon. May pag-aalala sa mga mata nitong nakahinang sa kanya. Lumapit ito at umupo sa tabi niya, tsaka hinawakan ng kanyang mga palad. Nangangati ang lalamunan ni Nami at nararamdaman niyang sisipunin siya. Parang nagiinit din ang pakiramdam niya at medyo mabigat ang kanyang pakiramdam. Anong nararamdaman mo? May pag-iingat sa mga salitang tanong nito sa kanya. Nahihiyang ipinilig niya ang tingin sa mga prutas na nasa tabi lamang ng kama. Gusto mo bang kumain ng prutas? Ipagbabalat kita. Sabi nito, tsaka nagsimula ng kumilos upang ipagbalat sana siya ng prutas. Ngunit sumagot na siya sa binata. Sir, bakit po nandito kayo? Di ba po may inaasikaso kayo sa ibang bansa? Hindi niyo na po kailangan gawin ito, sir. Hindi niyo naman po ako obligasyong alagaan. Nahihiya niyang sambit. May dumaang emosyon sa mga mata ng binata na hindi mapangalanan ni Nami. Iniyuko na lamang niyang tingin dahil nalulusaw siya sa mga tingin ni Sir Damon sa kanya. Siguro, tama ka. You're not my obligation. But you are my priority. And my heart says I want to protect you from any danger. I'm worried of you when I found out that you're in a hospital. Tell me what happened. Nakahawak pa rin ito sa palad niya at ayaw nitong bitiwan ng mga iyon. Nasasanay na siya sa mga ginagawa nito sa kanya sa tuwing malapit ito sa kanya. Natigilan siya. Hindi niya alam kung dapat niyang sabihin dito ang nangyari. Nagdadalawang isip siya kung dapat pa ba niya iyong ipaalam, gayong maliit na pagtatalo lang naman ang nangyari. Please, I want to know, did they push you? Tanong ni Damon. Alam naman na ni Damon ang nangyari, ngunit gusto pa rin niyang malaman kung bakit nagawa ng mga itong itulak si Nami. Maliit na pagtatalo lang naman yun at hindi lang pagkakaintindihan. Hindi niya na naituloy pa ang sasabihin nang tumayo na ang binata at kumuyom ang mga kamao. Nagagalawan din ang mga muscles nito sa katawan at panga. Galit na galit ito dahil pinagtatakpan pa ni Nami ang dalawang yun, samantalang muntik na niya iyong ikapahamak. Naiinis si Damon dahil napakabuti ni Nami, napakabait nito at pinagtatakpan pa ang dalawa sa nagawa sa kanya. It's okay. If you don't want to tell everything that happened, I have my ways to know it anyway. Madiin itong sabi pagkatapos ay lumapit sa kanya at humalik sa noo niya. Mabibigat nga ang yabag na nilisan nito ang kwarto. Maya-maya ay pumasok naman si Manang Fe na may pag-aalala sa mga mata. Kamusta, Iha? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Anong napag-usapan ninyo ni Damon? Nagalit ba siya? Usisa ng matanda. Naupo ito sa tabi niya. Tingin ko po ay galit siya, ngunit hindi ko po matukoy kung kanino. Mabait naman po siya sa akin at nag-aalala pero alam ko pong galit siya, Manang. Nakakatakot po siya at galit na galit. Para po siyang may pinanguhugutan na hindi ko matukoy kung ano. Naguguluhan niyang sabi sa matanda. Ganun ba? Huwag mo nang isipin pa yon at magpahinga ka na. Magpalakas ka dahil bukas ng umagi makakauwi ka na. Hindi ka muna magtatrabaho ng 1 linggo at magpapagaling ka pa. Nito pagkuwan, ipinagbalat siya ng prutas. Gaya ng sabi ni Manang Fe ay nakauwi na nga siya. Ngunit ikinagulat niyang hindi siya sa kwarto nila ni Aya tutuloy, sa kwarto mismo ni Sir Damon. Ibinilin daw ng binata sa lahat na doon na siya simula ngayon tutuloy. Malaking palaisipan para sa kanyang nangyayari. Nakakahiya sa mga kasama nila sa mansyon dahil wala namang namamagitan sa kanila ni Sir Damon. Ngunit doon siya nito pinatutuloy. Pati ang mga gamit niya at ang mga damit ay naroon na sa closet ng binata. Nagtataka man, ngunit hindi siya sinasagot ni Aya at ni Manang Fe. Ang sabi lang ng mga ito, doon na siya magkukwarto simula ngayon. Kinakabahan siya dahil nasa iisang kwarto lamang sila ni Damon. Hindi niya alam kung paano pakikisamahan ng binata, gayong napakalamig nitong makitungo. Ngunit kung minsan naman, malambing ito sa kanya at maalaga. Hindi niya alam kung ano bang tumatakbo sa isip nito at doon siya pinatuloy. Alam niyang bawal yun. Hindi niya ito nobyo at lalong hindi niya ito asawa para magsama sila sa iisang kwarto. Kung iniisip mo na may gagawin ako masama sa iyo, nagkakamali ka. Pero hindi ko hahayaang lumayo ka. Baritonong sabi ni Damon na hindi niya namalayang nakaupo pala sa pinakadulo ng silid. Hindi nakabukas ang ilaw sa kwarto. Tanging siwang sa bintana lamang ang nagsisilbing liwanag sa buong kwarto. Sir, bakit niyo po ba ito ginagawa?
Nalilito na po ako sa nangyayari. May kailangan po ba kayo sa akin? Kaya nais ninyong dito muna ako manatili. Mapayapang katahimikan ng namayani dahil hindi agad kumibo ang binata at tinitigan lamang siya ng ilang minuto. Hindi niya kaya ang intensidad kaya naman nagbaba siya ng tingin. Hindi Manami Castillo ang tunay mong pangalan. Pagkaraay sambit nito na nagpagulo sa kanyang isipan, nag-angat siya ng tingin sa binata. Paano? Paano nitong nalamang hindi siya isang Castillo? Catlea Isabela Romano ang tunay mong pangalan. Ang mga magulang mo ay si Calea Ramos Romano at ang ama mo ay si Israel Romano. Nagmamay-ari ng 3 pinakamalalaking plantasyon sa Pilipinas, paliparan ng eroplano, 3 resort sa Palawan, 2 sa Bataan, 1 sa Pangasinan at 5 sa Boracay. Hindi lang yan dahil marami pang pagmamay-ari ang mga magulang mo. Ikaw ang nawawala nilang tagapagmana. Mahabang sabi ni Damon na nagpatigil sa pag-inog ng kanyang mundo. Napakapit siya sa dulo ng kama. Ngunit hindi niya na napigilan pa at nandilim na ang kanyang mga mata sa mga natuklasan niya. 3 araw na ang nakalilipas, simula nang malaman niya ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Nagimbal siya sa nalaman. Buong akala niya, kabit nga ang ina niya na si Rosalinda Ramos. Ngunit hindi pala ito ang tunay niyang ina. Ito pala ang half-sister ng tunay niyang ina na si Calea. Tinakas daw siya noon ng tiyahin niyang si Rosalinda upang makapaghiganti kay Calea. Dahil ang napupusuan niya ay ito ang nagustuhan. Kaya naman sa galit, ipinabigay siya ni Rosalinda upang hindi malaman ng mga magulang niya kung nasaan siya para makapaghiganti. Pagkatapos nitong ipamigay si Nami, ay nabaliw ito. Nagpagala-gala sa lansangan at tuluyang nang nawala sa kanyang sarili. Hindi na rin nahanapan ng mag-asawang Romano si Nami dahil wala na sila makuhang impormasyon kay Rosalinda. Buong akala ng mag-asawa, patay na ang anak nila. Nagkaroon pa ang mga ito ng 2 pang anak na babae at lalaki. Ngunit hindi pa rin sapat dahil nangungulila pa rin sila sa nawawala nilang anak. Ikinuwento ni Damon ang lahat kay Nami. Nalaman din ni Damon na matagal na siyang sinasaktan ng ina-inahan niyang si Sarah at niloko pa siya ng nobyo at kapatid na si Sofia Castillo. Pinaimbestigahan ni Damon ang lahat-lahat ng tungkol kay Nami at wala siyang inaksayang panahon. Kahit malaking pera ang lustayin niya ay baliwala sa kanya. Basta mapangalagaan niya si Nami. Isa pa ay bilyonaryo siya at barya-barya lamang ang halaga nun. Gusto niyang protektahan ng dalaga at iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Kaya naman, dinala niya ito sa labas at iginala upang malibang ang dalaga. Sir Damon, grabe naman po ito. Napakarami naman po ng binili niyo para sa akin. Hindi ko po matatanggap ang mga ito. It's Damon, honey. Huwag mo na akong tawaging sir. Dahil sa susunod, magiging Mrs. Rovanov ka na rin naman. Ibinulong lamang ni Damon ang huling sinabi, kung kaya't hindi naintindihan ng dalaga. Amo ko po kayo. Dapat lang po na sir ang itawag ko sa inyo. Basta, ayokong tatawagin mo akong sir. Maliwanag? Madiin itong utos. Tumango na lamang siya at wala nang nagawa pa. Binigay ni Damon ang mga pinamili nila sa mga bodyguard nilang kasama. Damon, pwede bang mag-CR muna ako? Saglit lang naman ako. Nahihiya kasi siyang magsabi dahil ihing-ihi na talaga siya at hindi niya na kaya pang pigilin. Nang banggitin niya ang pangalang Damon, napangiti ang binata. Kay tamis sa pandinig niya kapag sinami ang bumabanggit ng kanyang pangalan. Nang tumango si Damon, ay mabilis na niyang nilakad ang papuntang CR. Mabilis naman siyang nakarating at mabilis din siyang nayari. Niisip kasi niya na baka mainip si Damon sa kanya. Nang nasa hallway na siya, hindi niya napansin ang isang babae kaya naman nabangga niya ito sa braso. Busy kasi ang babae sa paghahalongkat sa bag at hindi tumitingin sa kanyang dinadaanan. Yumuko si Nami at humingi ng pasensya sa babae. Ngunit laking gulat niya nang si Sofia ang makaharap niya. Nanlaki rin ang mga mata ni Sofia at hindi makapaniwala sa nakikita. Anong ginagawa mo dito? Bakit bigla ka nalang nawala? Alam mo bang hinahanap ka namin nila mama? Alalang-alala kami sa'yo. Umakto ito na nag-aalala ngunit hindi naman kapanipaniwala. Peki siyang napangiti dito. Kung gusto nito makipaglaro ay pagbibigyan niya ito. Masaya na ako ngayon kung nasan man ako, Ate Sofia.
Huwag niyo na ako alalahanin at isa pa, may nakita kasi akong ahas sa bahay natin kaya umalis muna ako. Baka kasi tuklawin ako nun. Napakalaki pa naman. Anya at pinagdiinan ng pangalan nito. Umiti siya ng matamis dito at nagsimula ng maglakad. Alam niyang naguguluhan ito sa mga sinasabi niya. Hinablot siya ni Sofia at pinaharap dito. Nami, ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo hindi kita maintindihan. Halika na, umuwi ka na. Tumaas ng bahagya ang boses nito kung kaya nakaagaw na sila ng atensyon. Pasensya ka na Ate Sofia. Hindi na ako makakauwi kahit kailan dahil may pamilya na ako na matatawag kong totoong pamilya. Madiin niyang sabi. Nanlisik ang mga mata ni Sofia na ngayon lamang niya nakita. Purong kabaitan at never kasi itong nagalit sa kanya o pinagtaasan siya ng boses. Ah, ganun. Porke may iba ka ng pamilya, kinalimutan mo na kami na nag-asikaso sa'yo at minahal ka na totoo bilang isang pamilya? Wala ka palang kwenta eh. Wala kang utang na loob. Gigil na sambit nito at inambahan siya ng sampal, ngunit mabilis niyang sinalag. Hindi na siya papayag na aapihin at yuyurakan ng mga ito ang kanyang pagkatao. Wag na wag mong susubukan, Sofia. Alam kong alam mo na hindi tayo tunay na magkapatid. Matagal niyo ako niloko at minamaltrato. Akala mo ba hindi ko alam na wala naman talaga kayong balak na pag-aralin ako? Dahil sampid lang ako sa pamilya ninyo. Salamat. Salamat dahil hindi ko kayo tunay na kadugo. Dahil kung hindi ko masisikmura ang mga ugali niyong asal hayop. Galit niyang sambit kay Sophia. Nakarinig siya ng yabag sa kanyang likod. At amoy pa lang nito, alam niya na kung sino. Pumulupot ang mga braso nito sa kanyang bewang na parang pinoprotektahan siya laban kay Sofia. Gulat na gulat naman si Sofia nang makita nito si Demon. Kilala kasi ni Sofia si Demon dahil ito lang naman ang boss niya na nagtanggal sa kanya sa trabaho. Gigil na gigil si Sofia dahil iniisip niya na sinami ang dahilan kung bakit natanggal siya sa trabaho. Ito palang may pakana ng pagkawala niya ng trabaho. Matapang ka lang, Nami. Dahil may proteksyon ka. Pasasaan ba't luluhod kang muli sa amin at hihingi ka ng tulong pagkatapos kang idispatcha ng lalaking yan? Hindi mo kilala yung lalaking yan. Gagamitin ka lang niya at pagkatapos itatapo na parang basura. Galit na sigaw nito na parang baliw. You're wrong, bitch. Hindi ko sasaktan si Nami gaya ng ginawa mo sa kanya. At hindi ko siya hayaan na umiyak siya sa piling ko. Ani Demon. Naramdaman niyang masumigpit ang kapit nito sa kanyang bewang. Naramdaman din niyang nanigas sa mga muscles nito sa katawan na marahil ay pinipigilan ng sarili. Magkikita pa tayo, Nami. Hindi kita mapapatawad. Hibang nitong sabi pagkatapos ay nilisan na ang pasilyo. Pangako, hindi kita sasaktan. Nandito lang ako palagi para protektahan ka. Nangangakong sabi ng binata. Pagkatapos ay hinalikan siya sa kanyang mga labi. 2 linggo na ang nakalipas simula nang mangyari ang aksidente sa pool. Nalaman din ni Nami na tinanggal na si Jana at Elise dahil umamin ang mga ito na itinulak siya sa pool. Nakukonsensya man siya dahil natanggal ang mga ito sa trabaho. Wala naman siyang magagawa pa. Desisyon daw iyon ni Demon at hindi na nila mababago. Ikinuwento ni Aya ang lahat ng kaganapan noong nasa hospital pa lamang siya. Galit na galit daw si Demon at gustong magsampa ng kaso sa mga ito. Ngunit hindi sumang-ayon si Nanay Fe at tinanggal na lamang ang mga ito at binigyan ng bad record. Nasa ilalim siya ng puno ng akasya at nagpapahangin. Sumasayaw ang mga halaman sa bawat pagdaan ng hangin sa mga ito. Humuhuni rin ang mga ibong dumadapo sa sanga ng puno. Iniisip ni Nami ang mga magulang niya. Dapat pa ba niyang makilala ang mga ito at ipakilala ang sarili? Yung napakatagal na panahon na simula nang mawalay siya sa mga ito. Handa na nga ba siyang humarap sa tunay niyang mga magulang? Mababait kaya mga ito't hindi katulad ng nakagisnan niyang mga magulang? Matalino si Nami at gusto sana niyang magdoktor o abogasya. Yun nga lang hindi niya naituloy pa ang nais dahil hindi siya pinayagang mag-aral ng mga kinilalang magulang. Girl, ano namang iniisip mo dyan? Kanina ka pa hinahanap ni Fafa Demon mo. Sumulpot si Aya sa kanyang harapan. Malalim kasi ang iniisip ni Nami. Kung kaya't hindi agad napansin ito. Iniisip ko lang ang mga magulang ko. Kung kaya ko pa bang harapin at kilalanin sila. Kinakabahan ako, Aya.
Nais ni Damon na ipakilala ko sa kanila mamayang gabi. May party kaming dadaluhan at imbitado daw ang mga magulang ko sa pagtitipong yun. Nag-aalala akong baka hindi sila handa na tanggapin ako sa buhay nila. Malungkot niyang sabi. Ano ka ba naman, Nami? Siyempre gusto ka nilang makilala at makasama. Gaya nga ng sinabi ni Sir Damon na matagal ka na daw hinahanap ng mga ito. At ikaw pa mismo ang tagapagmana ng mga ari-arian at negosyo ng mga ito. Ayaw mo nun? Instant billionaire ka pala. Ang nawawalang tagapagmana. Tsaka girl, may 2 ka pang nakababatang kapatid. Ayaw mo bang makilala ang mga yun? Mahabang sabi ni Aya. Gusto ko silang makilala. Nangangamba lang ako na baka tanggap na nilang wala na ako sa buhay nila. Katapos, bigla na lamang akong lilitaw at eksena sa buhay nila. Malungkot niyang sabi. Huwag mo nang isipin pa yan. Basta magpakatatag ka at maging masaya. Nandiyan naman si Sir Damon sa tabi mo. Hindi kanya pababayaan ano man ang mangyari sa'yo. Pagpapalubag loob ni Aya. Mula nang mangyari ang kaganapan sa pool, hindi na siya pinagtrabaho ni Damon. Nais na lamang nito na magpahinga siya at magpalakas. Palaging may pasalubong ang binata sa kanya at binibigyan pa siya ng mga bulaklak na tanda ng panliligaw nito sa kanya. Inamin nito na gusto siya nito. Natatakot lamang si Nami na baka magbago ito at matauhan na hindi naman siya nito mahal. Baka gusto lang siya nito dahil may nakikita itong maganda sa kanya. Ngunit hindi iyon sapat para mapanatag ang loob niya. Alam niyang bibigay na siya dito anumang oras. Ngunit gusto muna niyang malaman mula sa binata kung talaga bang mahal siya nito o gusto lamang siya dahil sa babae siya. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Naghahanda na siya para sa okasyong gaganapin sa pinakamalaking hotel sa buong Manila. Ang El Grandia Hotel ang pagdadausan ng okasyon na kung saan iba't ibang bigatin at mayayamang tao ang kabilang at imbitado. Hindi basta-basta ang mga imbitado sa nasabing lugar. Bilyonaryo at mga negosyante ang naroroon, kaya naman ganun na lamang ang kaba ni Nami. Panigurado kasi na may mga media personalities, vlogger at marami pang mga tao ang nais magbahagi sa anumang online sites na gustong makakuha ng impormasyon sa mga bigating tao. Isinuot ni Nami ang puting off-shoulder fitted dress na bigay ni Damon sa kanya. Ito daw ang susuotin niya para sa gabing yun. Hapit na hapit mula sa kanyang dibdib hanggang sa mga hita niya ang damit. Pagdating sa parting tuhod niya ay maluwag na ito na parang buntot ng sirena. May kapares ding pearl necklace, earrings at bracelet ang kanyang gown, pati na rin ang white ankle strap, 3-inch sandals ay kabilang sa bigay ni Damon. Lahat ng iyon ay tinulungan siya ni Aya para maisuot sa kanya ng tama. Matagal na panahon na siya simula nang magsuot ng heels, kaya baka manibago siya. Siyempre, inayusan na rin siya ng kanyang kaibigan. Kinulot ni Aya ang baba ng natural niyang straight na buhok. Kung titignan ay mukha siyang diwata at papasa bilang model sa ayos niyang yun. Isinukbit niya na ang white pouch at umikot-ikot sa salamin. Bagay na bagay din pala sa kanyang ginawang makeup ni Aya. Pinagmukha kasi siya nitong sopistikada at mas pinapula pa nito ang kanyang mga labi. Hindi niya na makilala ang sarili. Mukha na nga siyang ibang tao at iyon ay si Catlea Isabela Romano. At sa gabing yun nga ay ipakikilala siya ni Damon bilang si Catlea Isabela Romano. Hindi ang isang Manami Castillo na tinatapak-tapakan lamang. Ngayong gabi, magbabago ang lahat kay Nami at sisiguraduhin niyang ipapamukha niya kay Sofia at Clint na hindi lang siya basta-bastang babae na nakilala ng mga ito. Oh my gosh girl, ganda-ganda mo, hindi na kita makilala. Tuwang-tuwa na sambit ni Aya. Nagtatatalon pa ang kaibigan niya sa ibabaw ng kama habang pinagmamasdan siya nito. Nilabas nito ang cellphone at pinicturan siya. Kinuhanan din nito ang sarili na kasama siya. Napuno ng halakhak at masayang alaala ang buong kwarto na yun bago dumating ang oras ng pag-alis ni Nami sa dadaluhang okasyon. Pinagbuksan siya ni Damon ng pinto ng sasakyan. Inilahad nito ang kamay sa kanya na agad naman niyang tinanggap. Maraan siyang bumaba habang nakaangkla ang mga kamay niya sa braso nito. Nagkikislapang mga kamera ang bumungad sa kanila na agad naman niyang initian ng kay Tamis. Inihanda niya na ang sarili bago pa lamang sumapit ang oras na yun, kaya prepared na siya at hindi na siya gaanong naiilang sa mga kislap ng kamera. May MC ang nag-announce ng kanilang pagdating habang naglalakad sila ni Damon sa napakahabang carpet.
Maraming bisita ang naroroon at alam ni Nami na hindi basta-basta ang mga imbitado. Paniguradong ang ilan sa mga ito ay ang kanyang mga magulang. Takot, kaba at saya ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Rinig niyang nagbulungan ng mga tao nang banggitin ng MC ang kanilang pagdating. "Oh, Mr. Damon Rovanovich arrived with his girlfriend Cattleya Isabella Romano. Looks like her name is very familiar to everyone. She's definitely beautiful woman indeed. You choose wisely on that, Mr. Rovanov." Anunsyo ng baklang MC. Nagtawanan ng mga bisita at nakaisyoso sa kanilang pagdating. Lahat ng mga tao ay nakatutok ang pansin sa kanila ni Damon. Naiilang man, binaliwala na lamang ni Nami ang mabibigat at mapanuring tingin ng mga ito. "Romano? Is she belong to Romano's clan? Nice body curve she have. I think I heard that name before." Rinig ni Nami ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Marami at iba-iba ang compliment ng mga ito sa kanya at kay Damon. Hindi na lamang niya binigyan ng pansin at mas sinigpitan pa ang kapit kay Damon. "Damon, iho, siya ba ang girlfriend mo? Bakit wala ka man lang binanggit sa amin ng ama mo?" Lumapit sa kanila ang sopistikadang babae na nasa edad 50s. Nakaka-cocktail black dress ito na nagpapakita ng mas magandang katawan ng ginang. Napakaamo ng kanyang muka at maihahalin tulad ito sa mga old actress noong araw. "Mama, siya si Cattleya Isabella Romano, fiancé ko. Isabella, siya si Donabel Romano, my mother." Cold na sabi ni Damon sa kanyang ina. Nagulat si Nami sa nalaman. Ito palangin na ni Damon. Hindi nito kamukha ang ina, marahil ang ama nito ang kamukha ni Damon. "Really? Sa wakas anak, magkakaroon na rin ako ng apo sa inyo." "Iha, ako nga pala ang mother nitong si Damon. It's nice to finally meet you." Masayang sabi ng ginang at nagulat siya nang yakapin siya nito. "Who's this beautiful lady beside you, honey?" Biglang sumulpot ang may katandaang lalaki. Marahil nasa edad 55 na ito. Lumapit ito sa ginang at hinapit ang bewang. "Darson, honey, ito nga pala si Isabella, ang fiancé ng ating anak. Look at her. She's stunning with her white gown." Nagagalak sa tuwa ang ginang. "Really, son? I am very happy for you. Don't let her escape this time." Ani ng ama ni Damon, ngunit ibinulong lamang nito ang huling sinabi. Nakipagbeso siya sa mga ito at nagmano. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil napakagalang ng mapapangasawa ng anak nila. Iginiya siya ni Damon sa table ng pamilya nito. Naroon ang mga magulang ni Damon, 3 pang nagwagwapuhang mga kalalakihan at isang babae na mukhang manika. "Everyone, this is Isabella, my fiancé. Honey, this is Darko and Darwin. Darwin at Daniela, my brothers and sister." Pagpapakilala ni Damon sa mga ito. Kapatid ni Damon ang 4 na nagagwapuhan at magandang bunso na si Daniela. Ang isa roon ay kamukha ni Damon. Si Darko nakakambal daw nito at si Darwin at Darwin naman ay magkakambal din. Nasa lahi pala ng mga ito ang kambal. Binati siya ng mga ito at nakipagbeso kay Daniela na 16 years old pa lamang. Malaking bulas ang dalaga at hindi halatang 16 pa lang. Nagpaalam siya sa mga ito upang magtungo sa banyo. Gusto niyang mag-retouch. Feeling kasi niya na mamawis na ang leeg at mukha niya. Nang magawi siya sa madilim na parte, ay may humila sa kanya at idiniin siya sa pader. Kumabog ang dibdib niya sa takot at bilis ng pangyayari. "Kaya pala iniwan mo ko dahil ipinagpalit mo ko sa mayaman. Di ba sinabi ko sa'yo pag-aaralin din kita kapag nakatapos na ako? Pero bakit ganito? Iniwan mo ko nang walang paalam. Tapos malalaman kong engaged ka na pala sa Damon na yun. Anong binabalak mo, Nami?" Galit na singhal ni Clint ang bumungad kay Nami. Hindi niya alam kung paano nakapasok si Clint sa napakalaking event na yun dahil hindi naman basta-bastang pinapapasok ang kung sino mang tao lang doon. "Bitiwan mo ko. Ano bang sinasabi mo? Tapos na tayo kaya wala ka ng pakailam kung kanino ko gustong magpakasal. Ito ang tatandaan mo. Hindi ako gold digger gaya ng iniisip mo. Kilala mo ko, Clint. Alam mong hindi ako papatol kung kani-kanino lang. Wala kang karapatang magdesisyon sa buhay ko. Wala na tayo kaya tigilan mo na ako." Galit niyang balik dito. "Hindi, Nami. Hindi ko matatanggap na wala na tayo. Hindi tayo nag-break, alam mo yan. Please naman, umuwi ka na.
Alam mo ba ang umiyak si Sofia sa akin dahil sinagot-sagot mo siya sa mall? Wika ni Clint. Mabilis na pinadapo ni Nami ang kamay sa mukha ng binata. Ang kapal naman ng mukha ng mga ito para baliktarin siya. Ang kapal ng mukha niyo para paglaruan ako. Pagkatapos niyong magpakasasa sa isa't isa, nagagawa mo pang sabihin sa akin yan? Anong role ko sa buhay niyo? Magpakatanga? Hindi na siya nakapagpigil at naibulalas na niya ang mga hinanakit sa puso. Kita niya ang lito sa mga mata ni Clint. Hindi ito nakapag-react agad at nag-iisip ng sasabihin. Nami, anong sinasabi mo? Nagmamaang-maangan pa siya. Alam naman ito ang tinutukoy ni Nami. Alam mo kung anong ibig sabihin ko, Clint. Hindi mo ko minahal dahil si Sofia naman talaga ang mahal mo. At niloko niyo ko at pinagmukhang tanga. Akala ko, totoo ang mga pinaparamdam mo sa akin, Clint. Mali pala ako dahil si Sofia naman talaga ang gusto mo. Naluluha na si Nami, ngunit pilit pinatatag ang sarili. Hindi na siya mag-aaksaya ng luha sa mga ito. Hindi niya kailanman ipapakita pa sa mga ito na siya ay mahina. Tapos na sila ni Clint at wala nang kailangan pang pag-usapan. No, Nami, nagkakamali ka. Ikaw talaga ang mahal ko. Oo, inaamin ko nagkamali ako dahil nagpadala ako sa tukso. Inakit ako ni Sofia at matagal niya nang ginagawa iyon sa tuwing wala ka. Pero hindi ko pinatulan hanggang sa nagkaproblema ako at dinamayan niya ako. Nalasing ako at may nangyari na sa amin na agad ko namang pinagsisihan. At ngayon humihingi ako ng second chance para magbago ulit. Pangako, Nami, aayusin ko ng sarili ko at pahalagahan na kita. Mahabang sabi ni Clint habang hawak ang mga kamay ni Nami. Nagulat si Nami nang bigla na lamang bumagsak sa damuhan si Clint at kubabawa ni Damon at undayan ng maraming suntok. Mabilis na inawat ni Nami si Damon na walang humpay sa pagsuntok kay Clint. Sa laki ng katawan at kamao ni Damon, walang laban si Clint sa kanya. Nagpaawat naman si Damon at nagtawag ng gwardya upang palabasin ito. Inayos ni Nami ang nagulong damit ni Damon. Are you okay, honey? Nag-aalalang tanong ng binata sa kanya. Oo, ayos lang ako, salamat at dumating ka. Hinalikan siya nito sa noo. Someone is waiting for you at the table. Bulong nito sa kanya at iginiya siya sa kanilang pwesto. Walang kaalam-alamang dalaga na ang naghihintay sa kanya sa table ay ang kanyang mga magulang. Iha? Oh my God, may princess! Naiiyak na sambit ng ginang pagkalapit niya pa lamang sa kanilang mesa. Nagtatakang tumingin si Nami kay Damon na may pagtataka. She looks like you, darling. Bigkas naman ng matandang lalaki na sa tingin ni Nami, hindi nalalayo ang edad sa ama ni Damon. Lumapit ang ginang kay Nami at hinawakan na magkabila niyang mga pisngi. Sunod-sunod na patak ng luha ang nagbagsakan sa mga mata ng ginang na nasa harapan niya ngayon. Oh my precious princess, may Katleya Isabela, ikaw ang anak ko. Hindi na napigilan ng ginang at niyakap na nito si Nami ng napakahigpit. At sunod-sunod na palahaw ng iyak ang pinakawalan nito. Kay tagal nilang mag-asawa na naghintay na sana balang araw, bumalik sa kanila si Isabela. At ngayon nga ay nangyari na ang mga panalangin nilang mag-asawa. Hagulgol lamang ni Mrs. Kalea Romano ang maririnig sa mga oras na yun. Hindi na rin napigilan pa ni Nami at unti-unti nang bumagsak ang kanyang mga luha. Napakasaya niya ng mga oras na yun. Sa dami ng mga pinagdaanan niya sa kamay ni Sarah na hindi naman niya tunay na ina, ay mapalad pa rin siya dahil ngayon nahahawakan at nakakasama niya na ang ina. Kung hindi dahil kay Damon, hindi niya ngayon makakasama at makikita ang tunay niyang magulang. Marami ang nakapaikot sa kanilang mga press at vlogger, kaya nalaman ng publiko na ang hinahanap ng mga Romanong nawawalang anak ng mga ito ay nahanap na. Lumabas sa iba't ibang pahayagan ang pagbabalik ng nawawala nilang anak na si Isabela. Ang balitang iyon umabot sa pamilyang Castillo na ikinagimbal ng mga ito. Laking gulat ng mga ito lalo na ng mag-ina na sina Sarah at Sofia sa balitang nalaman. Hindi sila makapaniwala na ang ampon lamang nilang si Nami ay si Katleya Isabela Romano pala, na isang tagapagmana ng napakaraming negosyo ng mga Romano. Kilala ang mga Romano sa Pilipinas dahil isa lamang ang mga ito sa pinakamayayamang pamilya sa buong Asya. Nanlumo si Sofia at hindi makapaniwalang ang Nami na iyon ay heredera pala. Kaya naman pala napakalakas ng loob na sagot-sagutin siya. Dahil din sa kanya
Nawala na ng tuluyan sa kanya si Clint. Kala niya kapag wala na sa buhay nila ang babaeng yun, mamahalin na siya ni Clint, ngunit mali siya. Dahil mas lalo lamang siyang kinamuhian ni Clint at lumayo ito ng tuluyan sa kanya at hindi na muli pang nagpakita. Naging miserable na ang buhay ni Sofia at hindi niya na natapos ang pag-aaral. Nalugmok na siya sa bisyo at napariwara na. Sinisisi din siya ng ina niyang si Sarah dahil alasana nila si Nami ngayon at gagamitin sana nila upang makaahon sa hirap. Ngunit nagkaleche-leche na ang kanilang buhay. Samantalang si Clint, pinagsisisihan ng lahat ng nagawa at nasabi kay Nami. Nakarating na rin sa kanya na isa palang mayaman at tagapagmana ang dalaga. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi at alam niya na kahit anong gawin niya, hindi na babalik pa si Nami. Nagkulong siya sa kwarto at nilulong ang sarili sa alak. Sinisisi niya ang sarili sa pagkawala ni Nami sa kanyang buhay. Hiniwalayan na rin niya si Sophia at sinisisi ang babae sa pagkawala ni Nami sa kanya. Totoong minahal niya si Nami at narealize niya lamang iyon nang wala na sa kanya si Nami. Nagpahanda sa loob ng mansyon ang mag-asawang Romano para sa pagbabalik ng kanilang anak na si Isabela. Tuwang-tuwa ang mag-asawa at walang pagsidlan ang kanilang kasiyahan dahil sa wakas makakasama na rin nila si Nami. Ngunit hindi pa rin nakakapagdesisyon si Nami ukol sa sinabi ng kanyang mga magulang na bumalik na siya sa tahanan ng mga ito. Nais nilang iparamdam kay Nami ang mga bagay na hindi nila naibigay at nagawa kay Nami. Gusto din nilang ipakilala si Nami sa mga kapatid pa niyang sina Eya at si Ayondel. Kamukha ni Nami si Eya at kamukha ng kanilang ama si Ayondel. Masaya nilang ipinagdiwang ang pagbabalik ng dalaga sa kanilang buhay. Imbitado rin si Nanay Fe at si Aya sa magarbong handaan. Isinayaw siya ni Damon sa gitna at naroroon din ang kanyang mga magulang. Lubos-lubos na biyaya ang ipinagkait ng Panginoon sa kanya. Kaya naman nagpapasalamat si Nami sa iginawad ng Panginoon sa kanyang buhay. Salamat Damon sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tatanawin kong napakalaking tulong nito at hindi ko makakalimutan ang mga ginawa mong ito para sa akin. Pasasalamat niya sa binata habang nasa gitna sila at nagsasayaw. Hinalikan niya ito sa pisngi, tanda ng kanyang pasasalamat. I will do everything for you. If it makes you happy, then I will do it. Ani ng binata. Nang oras ding yun, tumigil ang paghinga ni Nami nang lumuhod si Damon sa harap niya at tumigil ang tugtog. Tumutok sa kanila ang spotlight habang ang mga bisita tahimik lamang na nakamasid. Ikaw lang ang babaeng nagpasaya sa akin ng ganito. Binaliw mo ko't ginayuma. Araw-araw, hinahanap ko ang presensya mo. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang bituing nagbigay ng kinang sa madilim kong buhay. Ako si Damon Rovanov, nais na makasama ka sa habang buhay. Katleya Isabela Romano, will you marry me? Puno ng pagmamahal na litanya ni Damon habang nagkakatitigan sila. Napahawak siya sa bibig at napahagulgol. Mahal niya si Damon at gusto din niya na makasama ang binata habang buhay. Yes, Damon ko, pakakasal ako sa iyo. Pagkasabi niya'y mabilis na siyang hinagkan nito sa mga labi. 6 na taon na ang nakalilipas simula nang ma-engage sila ni Damon. Pinangako nito sa kanya na hayaan siyang marating ang lahat ng gusto niya. Kaya naman pinag-aral siya ng kolehiyo ng mga magulang at tinulungan siya ng mga ito upang makapag-adjust sa bagong buhay niya ngayon. Noon ay binalak niyang mag-abogado o doktor. Ngunit ngayon, nais na lamang niyang mag-aral ng BSBA Major in Management Program. Dahil nais niya ring pamahalaan ang mga negosyo ng kanyang mga magulang. Hindi naman siya pinilit na mga ito, bagkus ay hinayaan siya sa anumang gusto niya. Siya mismo ang pumili ng kurso na nais niya kaya wala siyang pinagsisisihan. Nagbakasyon sila ng 1 linggo sa Taiwan pagkatapos ng kanyang graduation. Pagka-uwi galing bakasyon ay binalak na nila ang pagpapakasal. Nais na nilang bumuo ni Damon ng pamilya. Pamilyang matatawag na buo at may pagmamahalan sa isa't isa. Si Aya ang bridesmaid at ang kapatid ni Damon na si Darkon ang groomsmaid nito. Tila nga may namumuong relasyon kay Aya at Darkon dahil madalas makita ni Nami ang pagsulyap ni Darkon kay Aya. Si Aya naman inis na inis kay Darkon, palagi kasing inaasar ni Darkon ang dalaga. And now,
Katleya Isabella Romano and Damon Romanov are now bound with each other. You're married in God's will. You may kiss the bride. Pahayag ng pari. Nagpalakpakan ng lahat at masayang-masaya para sa kanila. Lahat ng mga kaibigan, kamag-anak, kakilala at kapamilya ay present sa napakahalagang okasyon na iyon. Walang pagsidlan ang puso ni Nami sa mga oras na yun. Sa wakas ay isang dibdib na sila ni Damon at masaya siya dahil mahal nila ang isa't isa. Nangako siya na mamahalin niya ito ng lubos, pati na rin ang magiging supling nila. Noon akala niya, ang paghihiganti at pagtatanim ng galit sa puso ay nakakapagpasaya sa tao. Hindi pala dahil mali siya, dahil habang may galit ka sa puso, lalamunin ka nito at hindi patatahimikin. Binalikan niya si Clint upang humingi ng pasensya sa mga nangyari sa kanila noon. Pinatawad niya na ito at ngayon nga, itinuloy nito ang pag-aaral na naun siya minuon dahil sa paghihiwalay nila. Maging si Sofia, pinuntahan niya sa mental hospital dahil na-admit doon ang dalaga. Nabaliw kasi ito't nawala na sa katinuan nang iwan siya ni Clint noon. Ngunit ngayon, unti-unti nang bumabalik ang dating ito. Dinadalaw-dalaw ni Nami si Sofia at sa tuwing magkikita sila nito, mapalahaw ng iyak si Sofia. Palagi nitong sinasabi na patawarin siya nito at sana bumalik na si Clint sa kanya. Awang-awa si Nami sa dalaga. Kaya naman ginastusan niya ito at ipinagamot sa ibang bansa upang mas maging madali ang paggaling ng dalaga. Binalikan niya rin si Sarah na kinalakhan niyang ina. Kahit hindi naging mabuti ang ginang sa kanya, binalikan niya pa rin ito. Dinalaw niya at nagpasalamat dahil kahit papaano, hindi pa rin siya nito pinalayas noong wala pa siyang muwang. Kahit pa may nagagawa itong pananakit sa kanya, pinatawad pa rin ni Nami. Lubos-lubos ang paghingi ni Sarah sa kanya ng tawad sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Lumuhod dito at umiiyak, humihingi ng kapatawaran na pinagbigyan naman niya. Sino ba siya para magtanim ng sama ng loob dito? Alam niyang nagkamali lamang ito at hindi naging madali dito ang lahat ng mga nangyari. Binigyan ni Nami ng panimula ang mag-asawa para makapagpatayo ng negosyo. Binigyan niya ang mga ito ng kalahating milyon at nangakong pag-aaralin ang bunsong anak ng mga ito. Tuwang-tuwa ang mga ito sa ginawang pagmamalasakit ni Nami sa kanila. Labis-labis na paghingi ng pasasalamat ang ginawa ng mag-asawa kay Nami. Ngayon ay wala ng sakit at sugat sa kanyang puso dahil nasa tabi niya na ang gamot sa lahat ng naging sugat niya. Yun ay si Damon. Hinalikan siya nito't niyakap ng mahigpit habang nakahiga sa kama. Nangungusap ang mga mata nitong nakahinang sa kanya. Bumaba ang halik nito sa kanyang panga na nagbigay ng kiliti sa kanyang kaibuturan. Sa malamig na gabing yun, pinuno nilang mag-asawa ang buong kwarto ng kanilang pagmamahalan. Ang pagmamahala nila ay nabuo ng 3 supling na sina Davin, Davis at si Kaya. Triplets ang unang isinilang ni Nami. Hindi niya inaasahan noon na magiging 3 ang kanyang pinagbubuntis. Nalaman lamang niya noong 4 na buwan na ang kanyang tiyan at pina-ultrasound nila ni Damon. Laking tuwa ng kanilang mga kamag-anak, lalong-lalo na si Damon. Instant triplets agad. Kung sa bagay, nasa lahi naman nila Damon ng triplets dahil twins lang naman ang nasa lahi ng pamilya ng mga Romanov. Gayon pa may masayang-masaya pa rin sila mag-asawa at walang pagsidla ng kanilang tuwa, lalo pa nang maipanganak ni Nami ang mga ito. Nasisaryan siya sa 3, ngunit kahit ganon kinaya naman niya. Naroon naman sa tabi niya si Damon upang alagaan silang mag-iina at alam niyang hindi sila pababayaan. Ano pa ba ang mahihiling ni Nami? Wala na dahil lubos-lubos na ang ibinigay ng Panginoon sa kanya.